Mula Catanduanes nga mga kus ay sasakay na ulit tayo ng barko patawid ng Albay. At sa mga nagtatanong nga pala kung magkano ang magagastos mo kung sasakay ka nga ng barko kasama ang motor, bale ito na nga pala yung actual na nagastos ko mga kuy. Bale ito na nga yung total na nagastos natin patawid ng Tabaco Port. Bale one way ticket na nga yan. Sa episode na to ay samahan nyo nga ulit ako mga kuy. Dahil ang magiging biyahe nga natin ay mula dito sa may Catanduanes pauwi na ng Isabela Province. Sa halagang 55 pesos ay nakabili nga tayo ng chicken sandwich tsaka isang itlog. Bale sa ride nga pala na ito mga kuy ay wala na tayong kasama. Kaya naman isa na naman tong napaka-exciting na ride. Calling the attention of all deckhands. Please stand by now for a docking maneuver. Talagang medyo mahaba nga pala itong video na to mga kuy. Paano ba naman kasi 3 days tayong nagmomotor bago tayo nakauwi ng Isabela Province. At yung 3 days rides na yun ay pagkakasyahin ko nga lang sa napakaikling video. Pagkatapos nga ng 4 na oras na biyahe dito sa may barko ay sa wakas nakarating na rin tayo ng Tabaco Port. So time check tayo mga kuys, 10:58 AM. Bale, eto na nga mga kus, pababa na nga tayo ng barko. Hindi ko talaga makakalimutan itong napakahabang ride na gagawin kong ito. Ikaw kus, paiwan naman sa comment section no, kung gaano kahaba yung nagawa mong solo ride adventure. Sa case ko kasi mga kus, eto pa lang ang pinakamahabang naging ride ko. Ito na yung feeling mga kuys na babiyahe tayo ng 800 kilometers more or less mula dito sa may Tabaco Port pauwi ng Isabela. Bale dito nga mga kasi sobrang kabang-kaba na ako kasi nga nagloloko yung cellphone natin. Noong mga time na to ay iniisip ko na talaga kung paano nga ba talaga tayo makakauwi ng Isabela na walang gamit na Google Map. Noong mga time na to tamang gamit lang ng instinct para mahanap yung tamang daan. Ito siguro. Noong mga time na to ay hindi ko na nga rin pala natansya yung allowance natin, paubos na rin pala. May mga taga-Albay ba na nanonood ng video kong ito? Paramdam naman kayo sa comment section mga kuys. So pagpapatuloy nga ng ating biyahe mga kuys ay nadaanan na rin natin ang Mayon Volcano nasa bandang kaliwa natin. Bali natatakpan nga siya ng ulap noong mga time na to. Sa patuloy nga nating pagmumotor mga kuys ay napapansin kong medyo dumidilim na ngayong kalangitan. Mapapasubo pa nga yata tayo sa isang maulan na biyahe. Bali napahinto nga tayo saglit dito mga kuys kasi nga napapansin ko medyo nag-iiba na yung takbo ng motor natin. Kaya napagdesisyonan ko magdagdag muna ng langis. After nga nun ay nagpatuloy na nga ulit tayo sa biyahe. At bali ito na nga, sinasabi ko kanina, inulan na nga tayo sa biyahe. Buti na lang din talaga, may nakita tayong waiting shed na walang tao, kaya napagdesisyonan ko muna magpahinga. Bali isang oras mahigit nga ang naging pahinga natin dito. Pagkatila ng ulan, nagpatuloy na agad tayo sa biyahe. Kung hindi ako nagkakamali, parte na nga ito ng Camarines Sur. Umabot ba sa Camarines Sur ang video kong ito? Pa-comment naman ng present mga kuys. Bali naligaw nga tayo parte dito, hindi ko na mahanap yung tamang daan. At hindi ko na rin talaga alam kung saan parte na ba ito ng Camarines. Pero kung sakali man na mayroong nakakaalam dyan, paiwan naman sa comment section mga kuys. Bumagsak na nga yun, napakalakas na ulan mga kus, kaya hindi na nga tayo nakapag-video. Parte nga ng Lopez Quezon ay nag-check-in na tayo dito. Bali 300 pesos nga lang pala binayaran natin dito. Bali dito nga tayo magpapalipas ng gabi. Kinaumagahan, eto na nga mga kus, nagre-ready na ulit tayo. Kaya naman magpapatuloy na nga ulit tayo sa biyahe. Bali eto na nga yung pangalawang araw natin na nagmamotor pa uwi ng Isabela Province. Bali 6 AM nga tayo nag-take off mula dito sa may Lopez Quezon. Kaliwa tayo. Bali pumasok nga tayo sa bypass road na to. Nakalimutan ko na kung ano ang pangalan ng bypass road na to. Pero kung sakali man na mayroong nakakaalam sa inyo mga kus, pwedeng paiwan naman sa comment section. Hanggang sa nakatagos na nga tayo ng Gumaca, Quezon Province. Parte dito ay napagdesisyonan ko na nga kumain. Bali first time ko ang kumain ng matamis na pansit dito. Imagine niyo mga kus, matamis na pansit pero masarap din pala kahit papano. After kumain, nagpatuloy na nga ulit tayo sa biyahe. Bali kumaliwa na nga tayo sa kanto na to mga kus. Kung saan ito na nga yung tinatawag nilang bitukang manok ng Quezon Province. Ikaw kus, narating mo na rin ba ito gamit ang motor? Paiwan naman sa comment section yung picture mo. Hindi kasi talaga to basta-bastang napupunta. Hindi kasi to basta-bastang napupuntahan, lalong-lalo na kung manggagaling ka pa nga ng North Luzon. Sa patuloy nga nating pagmamotor ay nakatagos na nga tayo ng Pagbilao, Quezon Province. May mga taga Pagbilao ba na nanonood ng video kong ito? Pa-comment naman ng happy birthday o kahit hindi ko birthday. Sa patuloy nga nating pagmamotor mga kus, nakatagos na nga rin tayo ng Pag San Juan, Laguna. Talagang napakalayo pa nga ng biyabihin natin mga kus, pero ito na nga lang ang natitirang budget natin sa ride na to. Pagkakasayin talaga natin to sa gasolina at saka sa hotel. Bali parte nga pala to ng Rizal Province ay nagdagdag nga ulit tayo ng langis. Tapos tuloy na nga ulit tayo sa biyahe. Ito na naman yung traffic na daan. Bali papasok na nga yata ito ng NCR mga kuys. Sa patuloy nga nating pagmamotor mga kuys ay nadaanan na rin natin ang Quezon City. Nasa EDSA na nga tayo. Akalain mo yun no, kaya rin pala nating mag-isa dito. Basta't wag lang siguro maglolok si Google Map mga kuys. Kundi maliligaw talaga tayo dito. Pati nga ng Valenzuela mga kuys ay grabe na talaga yung traffic dito. Halos hindi na gumagalaw. Fast forward mga kuys, sa wakas nakatagos din tayo ng Plaridel Bypass. Wala ng traffic dito. Madilim na naman mga kuys, kaso napakalayo pa ng uuwian natin. Parte nga ng Bulacan mga kuys ay bumuhos na yung malakas na ulan. Tapos yung cellphone pa natin ayaw gumana, hindi tuloy natin makita yung dadaanan natin. Kaya naman notice na ulit tayo mga kus, na kung saan maghahanap na nga ulit tayo ng hotel. Bali 690 pesos nga pala yung binayaran natin dito. Bali naka-aircon na nga rin pala itong kwarto na to. Kinaumagahan mga kus, 7 AM ay nag-take off na nga ulit tayo sa biyahe. Ongoing na nga tayong nagmamotor sa parte ng San Miguel, Bulacan. Mga taga San Miguel, Bulacan dyan, mag-ingay naman kayo sa comment section mga kus. Sa patuloy nga nating pagmamotor mga kus, nakatagos na rin tayo ng Nueva Ecija. Nadaanan na nga din natin ang Arco ng Gapan City. May mga taga Gapan ba na nanonood ng video
ito? Baka naman no, paramdam naman kayo sa comment section mga kuys. Dito nga mga kuys, na pagdesisyonan ko ng dumaan via Aurora Province. Based nga sa Google Map mga kuys, balik kakanan na nga tayo, parte dito. Hindi ko nga pinagsisihan na dito ako dumaan kasi nga napakaluwag talaga ng daan dito mga kuys. Grabe, napakahaba na puro diretso yung daan dito. Hanggang sa nadaanan na nga natin itong parte ng Aurora na to. Hindi ko lang alam kung anong parte na ulit to. Maria Aurora ba to? Patama naman mga kuys, kung mali-mali mga sinasabi ko dito. Sa patuloy nga natin pagmamotor ay nadaanan na nga rin natin ang Baler Aurora. May mga taga Baler ba na nanonood ng video kong ito? Pa-comment naman ng Baler mga kuys. Bali nagpatuloy na nga ulit tayo sa biyahe mga kuys. Baliway na nga ito, papunta ng Dinadyawan. At ito na nga mga kuys, di pa kulaw na tayo. At dahil malayo pa nga yung biyahe natin ay nagpatuloy na nga tayo sa biyahe at hindi na tayo huminto doon. Hanggang sa makapasok na nga rin tayo ng Quirino Province, kung saan parte na nga ito ng Mandela. Nadaanan na nga din natin ang bayan ng Saguday, Quirino. Hanggang sa nakapasok na nga tayo ng Santiago City, Isabela. Grabe, 3 days yung naging biyahe natin pa uwi dito sa may Isabela Province. Pangarap mo rin bang magmotor sa kabilang isla? Yung tatawid ka ng dagat, dala mo lang ay lakas ng loob tsaka gasolina ng pangarap. Kung doon ka masaya, gawin mo. Hindi kailangan na maintindihan ng iba ang trip mo. Hindi mo kailangan ng approval ng mundo. Kung diyan ka masaya, kung diyan ka buo, gawin mo. At kung sakali man na umabot ka sa parte ng video ito, baka pwede mo namang i-comment kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang video na to. At kung sakali man na hindi ka pa naka-follow, ay baka naman. See you next video mga kuys! Uy, kuys! Nabilitaan mo na ba yung naka-flash sale ngayon na tubeless na gulong sa Shopee? Bali, eto nga pala ang KRX tubeless tires. Sa halagang 420 pesos nga ay pwede ka na magkaroon nito. Lahat nga ng rim sizes ay available sa kanila. Kaya kung ang motor mo nga ay NMAX, Honda Click, Aerox, Sniper o kaya Raider, ay tamang-tama nga sa'yo ang video na to. Kaya habang nakabodega sale nga sila ay mag-order ka na ng gulong mo. Paubos sale na lang to.